Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Happy Fiesta po sa inyong lahat. Mga kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ng ating patron, ang pagsilang ni San Juan Bautista. At malaki ang ginampan ng papel ni San Juan sa kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos sa tao. Si Juan ang naging sugo at nagpahayag ng pagdating ng manunubos. Hindi siya nagmalabi sa kanyang tungkulin at nilinaw niyang may darating na higit na dakila kaysa kanya at hindi siya karapat-dapat magkalagman lamang ng paniyapak nito. Tularan natin ang kababaang loob ni Juan na walang itinatampok sa kanyang buhay maliban kay Jesus. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa Diyos, sa kaitaasan, mabuting ano, may kapayapaan sa mga tao, kinalugkat na, pinupuri ka namin, sinarangan ka namin, sinasama ka namin, ang puting kalangit. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Nasasalamatan ka namin, makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong ka na. Panginoong Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Ikaw na nag-alis
Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Heso Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si Juan Bautista upang ihanda ang bayan para sa Panginoong Hesukristo. Ipagkaloob mong magalak sa Espiritu ang iyong bayan at patnubayan ang kalooban ng tanan sa daan ng kaligtasan at kapayapaan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Makinig kayo, mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang, at hinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng tabak. Siya ang sa akin laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap. Hindi nagtagumpay, gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayunmay, itinitiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan, na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipanganak, ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya, upang tipunin ang nangalat ng mga Israelita, at sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan. Sa Kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, poon, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man.
Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Ang anumang aking sangkap, ikaw, O Diyos, ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Lahat ito'y nakikintal sa puso ko at loobin. Ang buto ko sa katawan noong iyon ay hugisin, sa loob ng bahay bata, dooy iyong napapansin. Lumaki ako roong sa iyo'y di nalilihim. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo, nang si Saulo'y alisin ng Diyos, inihalili si David upang maghari sa ating mga ninuno. At ganito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanya. Natagpuan ko kay David na anak ni Hese, ang lalaking nakalulugod sa akin, isang lalaking handang tumupad sa lahat ng iniuutos ko. Mula sa angkan ng lalaking ito, ipinagkaloob sa Israel si Jesus, ang kanyang ipinangakong tagapagligtas. Bago siya dumating, ipinangaral ni Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihat talikdan ang kanyang mga kasalanan at pabinyag. Nang matapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, "Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo. Ngunit siya'y darating na kasunod ko. At hindi ako karapat-dapat kahit taga-alis ng panyapak. Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Ikaw ay propeta. Sino ang manguna sa manunubos ng sala? Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay
at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa Kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipangangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipangangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa inyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya tinudyatan nila ang kanyang ama at tinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag, sumasa kanya ang Panginoon. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya'y tumira sa ilang hanggang sa araw na magpakilala siya sa Israel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Smile naman dyan, ang daming nakasimangot. O, pakibata yung katabi, Happy Fiesta! O, yung iba, Happy Fiesta. Dahil ngayon, welcome sa ating Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pagsilang ni Juan Bautista. At si Juan Bautista, mga kapatid, ay ang ating patron at ang pangalan ng parokya ng Quiapo Church. Kaya purihin natin si Juan Bautista. Sabi, kung ano daw ang pangalan natin, iyon ang misyon natin. O kung ano yung kahulugan ng pangalan natin, iyon ang misyon natin. Kaya nga, di ba, sa mga nakatatanda, sa mga matatanda, karamihan sa kanila na nakaugalian ng ating mga ninunong Pilipino, ipinapangalan ang isang bata sa kung kaninong santo ang nagdiriwang ng kapistahan. At may katotohanan din naman kung sasabihin natin na kung ano ang iyong pangalan, yon ang iyong misyon. Pag sinabi nating Jesus, ang ibig sabihin ng Jesus, God saves. Nagliligtas ang Panginoon. At totoo, iniligtas tayo ng ating Panginoong Hesukristo. At pag sinabi nating Juan o John, God is gracious. Mapagpala ang Panginoon. Pwede rin namang nagbibigay ng biyaya ang Panginoon. At totoo, pag sinabi nating Juan, totoong mapagpala ang Panginoon dahil nung pagkapanganak ni Juan, naramdaman, nalaman ang pagpapala ng Panginoon. Totoong mapagpala ang Panginoon dahil ang ina at ama ni Juan Bautista, sa kabila ng kanilang katandaan at sa kabila ng pagiging baog ni Elizabeth na kanyang ina, siya ay ipinanganak. At totoong mapagpala ang Panginoon dahil nung ipinanganak si Juan, nabalik ang boses ng kanyang ama na si Zacarias. Gayon din, nawala ang kadustaan ng kanyang ina. Dahil noong mga panahon na yon, kung ikaw ay Hudyo at babae na may asawa, ngunit walang anak, isa itong kadustaan sa mata ng mga Hudyo. Dahil ang interpretation nila, kapag ang isang babae walang anak, ngunit may asawa, para bagang pinarurusahan ng Diyos, para bagang sila'y nagkasala. Pero ang ganitong pananaw kay Elizabeth ay nawala.
noong dumating si Juan Bautista. At tunay nga, mapagpala ang Diyos. At tayong lahat ay pinagpala ng Diyos dahil ang ating patron, si San Juan Bautista, ay pinagdiriwang natin ang kanyang kaarawan. At sa buong kalendaryo ng simbahan, 3 kaarawan lang ang ipinagdiriwang natin. Kaarawan ng ating Panginoong Hesukristo, December 25, kaarawan ng ating mahal na ina, si Mama Mary, September 8, at ngayon kaarawan ni San Juan Bautista. Mga kapatid, sabi ni San Agustin, ang kaarawan ni San Bautista ay ang nagsilbing tulay mula sa lumang tipan papunta sa bagong tipan. Dahil siya ay nanggaling sa matanda, sa mga nagkakaedad na magulang, sumisimbolo daw ito nung lumang tipan na palipas na, paalis na. Pero dahil siya ay diniklara ng propeta mula nung siya ay nasa sinapupunan pa, isa itong tanda at hudyat na paparating na ang panibagong tipan. At paano nangyari yung panibagong tipan? Sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, tunay nga na mapagpala ang Diyos at nakita natin ito sa buhay ni San Juan Bautista. Pero ang isa sa mga bagay na dapat nating matularan mula kay Juan Bautista ay ang kanyang pagiging totoo sa kanyang misyon at sa kanyang pangalan. Juan ang kanyang pangalan, mapagpala ang Diyos. At ang misyon ni Juan ay tinupad niya. Ano ang kanya naging misyon? Na ipakilala, ihanda ang daraanan ng ating Panginoon. At sa pagtupad niya ng kanyang misyon, nakita rin ang kanyang kababaan, ang kanyang kababaang loob. Alam ni Juan na ang kanyang misyon ay ang maging tinig lamang. Siya lamang ang tinig na nagsasabi ihanda ang daraanan ng Panginoon. Ngunit ang tinig na ito ay panandalian lamang dahil merong darating na mas dakila. At ang dumating na mas dakila ay ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Si Juan Bautista, no siya ay nagbibinyag at nangangaral, marami na siyang tagasunod. Marami nang sumusunod sa kanya. Na kung tutuusin, pwede nang siya na yung maging leader ng isa pang grupo. Pero dahil mababa ang kalooban ni Juan Bautista, ano yung sinabi niya nung nakita niya ng paparating ang ating Panginoon? Ang sinabi niya, narito ang kordero ng Diyos. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, mula ngayon, siya na ang susundin niyo. At ano pa yung sinabi ni Juan? He must increase, dapat siyang umangat, I must decrease. At dapat na akong umatras. At nakita natin dito yung pambihirang kababaan ng loob ni Juan Bautista. Naihanda niya na ang daraanan ng Panginoon, natapos na ang kanyang misyon. Dumating na ang Panginoon. At mula noon, ang huli nating narinig mula kay Juan Bautista ay yung pinatay na siya. Kababaang loob. At sana matutuhan natin kay Juan Bautista ang pambihirang kababaan ng loob na manatili sa ating misyon. At bukod sa pagiging mababang loob ni Juan Bautista, nakita rin natin sa kanyang buhay ang kanyang katapangan sa harap ng kasalanan. At kung titignan natin yung buhay natin, papaano ba tayo nagre-react sa harap ng kasalanan? Sabi daw merong 2 klase ng masamang tao sa mundo. Yung gumagawa ng masama at yung taong nakakakita na may nangyayaring masama pero hindi tinatama iyon. Nasaan kaya tayo doon? Si Juan Bautista, nakita niya na masama ang ginagawa ni Herodes na nakikiapid sa asawa ng kanyang kapatid. Pero hindi siya nagbulag-bulagan, hindi siya nagbingi-bingihan. Buong tapang siyang nagsalita laban sa kasalanan na nakikita niya. Kaya nga ang resulta,
napugutan siya ng ulo. At pag tayo humaharap at tinatama ang kasalanan, pag tayo humaharap at itinatama ang pagkakamali, dapat maging ready din tayo na mapugutan ang ulo. Ang tanong, ready ba tayo? O mas pipiliin na lang natin na manahimik dahil yon ang mas okay? Ready ba tayo na itama ang ating kapwa, lalo na ang ating pamilya? O mas okay na lang na manahimik para maiwasan ang sama ng loob? Mga kapatid, pinapakita sa atin ni Juan Bautista ang halimbawa ng pagiging tunay na Kristiyano. Hindi ko sinasabing madali ito, pero pinapakita niya sa atin na sa harap ng kasalanan, sa harap ng pagkakamali, dapat tayo ay maging tunay na Kristiyano. At pinapakita rin sa atin ni Juan Bautista ang pagtupad sa kanyang misyon. At natapos na ang kanyang misyon. Ang tanong sa atin ngayon, ano ang ating misyon? Ano yung misyon natin sa buhay? Tayong lahat, mga kapatid, meron tayo kanya-kanyang mga pangalan na ibinigay ng Panginoon. At kung ano yung pangalan natin, nawa, nagagawa natin ang misyon natin, nakakabit ng pangalan na yan. Pero meron tayong first name, but then meron tayong common name. Merong isang pangalan na nakikibahagi tayong lahat bilang mga binyagan. At ang pangalan na yon ay Christian. Kristiyano tayong lahat. At ano ang misyon natin bilang Kristiyano? Magmahal sa Diyos at magmalasakit sa kapwa. At kasama doon ang pananampalataya. At bilang Kristiyano, ang misyon din natin sa buhay ay kung ano ang katayuan natin sa buhay. Na kung ibig sabihin, kung ikaw ay pari, magpakapari ka. Kung ikaw ay ina, alagaan mo ang iyong asawa, alagaan mo ang iyong anak. Huwag kang makipagmarites sa kapitbahay. Huwag magtong-it doon sa kanto o magbingo. Magpakaina. At kung ikaw ay ama, magpakaama ka. Yan ang iyong misyon. Mag-provide ka para sa iyong pamilya. Huwag puro inuman sa barkada. Huwag mangbongbog ng asawa at anak. At kung ikaw naman ay anak, magpakaanak ka. Huwag bigyan ng sama ng loob ang magulang, mag-aral ng mabuti, huwag puro cellphone. At kung teacher ka, magpaka-teacher. Kung lawyer, magpaka-lawyer. Kung ano man ang katayuan natin sa buhay, nandoon din ang ating misyon bilang Kristiyano. At ang panawagan sa atin ay tuparin kung ano man ang misyon na ibinigay sa atin ng Panginoon, katulad ng ginawa ni San Juan Bautista. At panghuli, siguro ang pinakamagandang bagay na nangyari kay San Juan Bautista ay yung katotohanan na siya ay pinsan ng ating Panginoon. Pero higit pa doon, siya ang naghanda ng daan ng Panginoon. Ibig sabihin, lagi niyang itinuturo ang iba sa ating Panginoon. Kaya pag sinabi natin Juan Bautista, automatic, ang nasa isip natin, kadugtong yan ng pangalan ni Jesus. At pag sinabi natin Jesus, maiisip din natin, ang nagbinyag sa kanya ay si Juan Bautista. Kaya nawa, sa ating buhay, maging kadugtong din ng buhay natin ang buhay ng ating Panginoon. Kaya sa pagpapatuloy ng ating buhay, lagi nating alalahanin, mapagpala ang Panginoon. At nangyari ito sa buhay ni Juan Bautista. Nawa, mangyari din ito sa buhay natin. At katulad ni Juan Bautista, nawa tayo din magkaroon ng pambihirang kababaan ng loob at magkaroon ng tapang sa harap ng kasalanan. At katulad din ni Juan Bautista, nawa ang buhay natin ay magsilbi lagi na nagtuturo sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Magsitayo na po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako
sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa unang saglit pa lamang ng kanyang buhay, tinawag na si Juan Bautista upang ipahayag ang pagdating ng liwanag ng mga bansa, ang pag-asa ng mundo. Sa kagalakan ng pagdiriwang na ito, manalangin tayo sa Diyos. O Diyos, maging mapagpala ka sa amin. O Diyos, maging mapagpala ka sa amin. Ang simbahan naway palakasin ng banal na espiritu sa pagpapahayag ng mensahe ng kaligtasan hanggang sa dulo ng mundo. Manalangin tayo. O Diyos, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga pinuno ng ating bansa naway maging kasangkapan ng katotohanan at katarungan at akayin ang kanilang mamamayan sa daan ng kapayapaan. Manalangin tayo. O Diyos, maging mapagpala ka sa amin. Tayo naway makarating kung saan tayo inaakay ng ating pananampalataya patungo sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Manalangin tayo. O Diyos, maging mapagpala ka sa amin. Ang ating parokya nawa ay maging tunay na saksi ng Ebanghelyo sa tulong ng ating pamimintuho kay San Juan Bautista. Manalangin tayo. O Diyos, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga kasalanan ng mga yumaong tapat sa Panginoon, naway alisin ng kordero. Manalangin tayo. O Diyos, maging mapagpala ka sa amin. Ama ng panahon at kawalang hanggan, hinahanap mo at sinasaliksik ang aming mga pangangailangan bago pa man kami humingi sa iyo. Sa tulong ni San Juan Bautista, kahabagan mo kami at dinggin ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
pagpapala mo. Ganda ng bawat puso, pagkatinigin. Kayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay naming dito inihahanda sa iyong mga hapag ng banal mong dambana. Ngayong nagdiriwang kami ng parangal na nakatakda sa dakilang kapistahan ng nagturong darating at narito na nga, si Jesucristo na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dinadakila namin ang pagtatalaga sa pinili mong sa Kanya'y manguna, ang tagapagbinyag na si San Juan Bautista. Sa lahat ng isinilang, siya'y naging sanhi. Bago pa siya iluwal, kanya nang ikinagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa tanang propeta, siya lamang ang naghayag, na narito ang korderong sa lahat magliligtas. Siya pa rin ang tagapagbinyag na gumaganap sa nagpabanal sa tubig at nagutos magbinyag, na tapat niyang pinanindigan kahit dugo niya'y dumanak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Pagkabuhay, Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ringapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sambahin
namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Huwag kang mangamba. Isa sasamahan ka saan man magpunta. Ako'y mahal
Announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo sa piging ng kordero ay dumadalangin na iyong sambayanang nagagalak. Sa pagsilang ni San Juan Bautista ay kumilala nawa sa ipinangaral niyang darating na gumanap ng aming panibagong pagsilang. Si Kristo na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na nagkaloob ng kadakilaan at kaligayahan kay Juan Bautista, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ipanalangin nawa kayo ni San Juan Bautista at akitin kayong maglingkod sa Diyos at sa kapwa. Amen. Samahan nawa kayo ni San Juan Bautista hanggang sa maligayang tahanan ng Diyos Ama. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayo at taglayin sa inyong pag-alis ang diwa ni San Juan Bautista. Salamat sa Diyos.